Marcos chapter 13 verse 1. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Guro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng mga gusali at ng mga batong ginamit dito." Sumagot si Jesus, "Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling iyan? Walang batong makapatong ng matitira yan. Magiging iba lahat iyan." Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga Olibo, sa may tapat ng templo, palihim siyang tinanong nina Pedro, Santiago, Juan at Andres, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At ano po ba ang palatandaan na ang lahat ng mga ito'y malapit ng maganap?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo malinlang ninuman. Maraming darating at gagamitin ang aking pangalan. Sila ay mapapanggap na sila ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababagabag kung magkabalita kayo ng mga digmaan at mga usap-usapan tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, lilindol sa iba't ibang dako at makakaroon ng mga tagutom. Ang mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo, sapagkat kayo'y darakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, hagupitin sa mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa inyong pagsunod sa akin upang magpatotoo sa kanila. Ngunit kailangan mo nang may pang-aral sa lahat ng bansa ang magandang balita. Kapag kayo'y dinakip nila at nilitis, huwag kayong mabahala kung ano ang sasabihin ninyo. Sa oras na iyon, sabihin ninyo ang mga salitang ibibigay sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling matatag hanggang sa wakas ang siyang maglilig. Kapag nakita na ninyo ang suklam-suklam na kalapastangan na nasa dakong di dapat kalagyan, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat na tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasusot. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa mga araw na iyon, ang likhain ng Diyos ang salibutan at hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinakikli ng Panginoon ang mga araw na iyon, walang sino mang makakaligtas, subalit alang-alang sa kanya mga hinirang, pinakli niya ang mga iyon. Kung may magsabi sa inyo, "Narito ang Kristo," o kaya "Naroon siya," huwag kayo maniniwala. Sapagkat may mga mapapanggap na Kristo at mga may mapapanggap na propeta. Magpakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi makliliwanag ang buwan. Lalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok na daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nakakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ng mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya ay halos naririto na. Tandaan ninyo,
Magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasulukuyang sanlinlahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi niyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanyang-kanyang gawain at inuutusan niya ang tanod ng magbantay. Gayon din naman ang magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaaring sa takip-silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulong. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Amen.